Medyo creepy. May-imagine mo kung gaano kaingay itong lugar na to. Ito yung pinagkaiba niya. Ngayong wala nang katao-tao at nakalimutan. May tuko oh. Ang laki ng tuko. Ang gusaling ito ay parte ng abandonadong resort na na-explore natin at nasa iisang site lamang ang mga ito at pareho itong naging inactive sa pagitan ng 2010 at 2014. Nasa pinakalikod na parte ang gusaling ito ng nasabing resort at sabi ng mga caretaker ay isa ito noong dorm at retreat house kung saan may nakatira noong mga estudyante ng iba't ibang eskwelahan sa Antipolo at dahil retreat house din ito ay marami din dito noong nagbabakasyon. Pagdaan ko sa masukal na bahagi ng resort ay makikita na ito at meron nitong 3 palapag na pwede nating ma-explore sa isa. Sa unang palapag ng abandonadong gusali ay makikita ang dati nitong kantin. Oh my God, ang ganda, explorers. Sobrang dami pang gamit dito na naiwan. So itong mga gamit na to, explorers, ito yung mga lagayan dati ng mga pagkain, cashier, kung ano man yung mga naka-display dyan, no? Kung makikita nyo dito, ayan, tapos ito yung drawer nya kung saan yung pera or kung ano man, siguro mga resibo, mga ganun. Tapos nandito yung kung ano man yun nandito, computer or yung kahera, baka dito nakalagay. Tapos may mga naka-display dito lahat naka-imbak, lahat ng mga natitirang gamit. Tapos mapapansin nyo dito, meron ditong mga trolley na ganito. Meron siya mga gulong. Sa tingin ko, ito yung mga nagsaserve ng pagkain dati sa mga estudyanteng kumakain dito dati. Sa tingin ko, ito yung mga ginagamit nila pang tulak ng mga pagkain dito sa lugar na to. Tingnan nito, explorers, yung pwesto na itong upuan na to. Nandito siya sa pagitan nito. Medyo creepy yung pwesto niya. Nandyan siya. Tapos sobrang luma na niya. Sobrang luma na. Nakita niyo. Ano na siya? May mga mold na. Sobrang dumi. Tapos gawa siya sa kahoy. Bukod sa mga gamit na nakakalat sa silid na ito ay mga alikabok, agiw at nakakalat na iba't ibang basag o nasirang ibang parte nito na siyang nagsasabing matagal nang napabayaan ang lugar na ito. Imagine kung gaano noon kasaya rito. Mga boses ng mga taong nag-uusap lamang ang umaalingawang sa tuwing nagtitipon-tipon sila rito na napakalayo na sa sitwasyon nitong tahimik ngayon. Tingin ko may basement pa nga siya. Ito yung dating kitchen. Papunta na to sa labas. Tapos dito may CR din. Bagsak na lahat dito. Ito yung CR. Tapos meron pa. Dito meron pang naiiwan na gamit din. Nasira na rin. Grabe yung ceiling. Sira na siya. Tapos makikita nyo dito sa pader yung mga galing na yung mga tumulong tubig mula dun sa bubong na pupunta dito sa baba. Ito yung washing area. Dito naguhugas ng kamay yung mga estudyante. Sobrang sikat ng CR. Halos dikit-dikit lang yung mga inidoro. Sira na rin dito yung ceiling. Bumagsak na rin. Dahil sa tagal ng panahon na inabandonan. Ito yung daanan kanina. Papunta dun sa sa may kantin. Tapos dito, kitang-kita mo dito yung labas. Ayan yung labas. Sa kaliwang bahagi naman ng first floor ay makikita naman ang dating chapel ng lugar kung saan noon nagkakaroon ng misa tuwing merong mga school retreats sa lugar.
Dati tong church, explorers. Dati nga tong church. Mistulang giniba na ang chapel na ito dahil sa nagkalat na ang mga gamit nito na nabubulok na at nasisira. Ang mga bintana at grills naman nito ay unti-unti nang ginagapangan ng mga halaman na isa sa indikasyon na napabayaan na ng matagal ang lugar. Ito, dito yung altar. Yan yung altar niya. Makikita nyo, nag-collapse na tong mga ceiling. Nag-collapse na. Tapos napunta na siya dito sa lapag. Masasabi mong church siya kasi puro siya krus. Diba? Tapos parehas din dito, nagkalat na yung mga ano sa baba. Tapos may mga pako na rin. Kitang kita. Yung mga pako, galing siya dito sa gumuhong ceiling. Ito yung pinaka nakakaano nang nakita ko dito. Si Papa Jesus na nasa cross. Kanina, explorers, off-cam, tinayo lang namin siya ulit kasi nandito siya. Nandito siya. Nakaano siya dito, nakadapa siya dito na parang tinapon. Nilagay na lang namin siya ulit dyan kasi bilang respeto. Kasi puro na siya dito, para lang siyang pinabayaan dito. Siguro sobrang tagal na niya nandyan. Kaya nilipat na lang namin siya dito. Ang hindi ko makita dito, explorers, yung podium kung saan tumatayo yung nagbimisa dito dati na pare. Kaso yung podium, hindi na. Wala na, hindi ko na makita. Siguro sira na siya. Sa second floor ng gusali ay tumambad sa akin ang mga kwarto noon at hindi ko alam kung ano ang setup nito noong maayos pa ito dati. Pero base sa mga lawak ng bawat isang kwarto rito ay kayang maglagay dito ng 2 double deck na kama. At ito nga siguro ang setup nito noon. Grabe, ang lawak. Wow. Ay, square lang siya, explorers, na tapos puro mga kwarto na to. Lahat to, kwarto na. So, isa sa mga napansin ko dito, explorers, sa second floor is yung mga kwarto. Yung mga kanya-kanyang pangalan. Tapos, yung mga pangalan na to, explorers, mga santo. Katulad nito, Santo Tomas, itong kwarto na to. Tapos, itong kwarto na to is San Andres. Itong kabila is San Pedro. Hanggang sa dito sa may kabila, may San Marcos, may San Timoteo. So, banal na lugar tong lugar na to. So, may third floor pa siya. Ito yung balcony sa labas. Makikita yung ibang building. Saan ito papunta? Wow. Ito yung papunta sa labas kung saan makikita yung mga yan. Yung napapaligiran niya, explorers, is mga damo, mga halaman, tsaka mga puno na. Tapos nag-iisa lang siya dito. Try naman natin umakyat sa taas. Papunta naman tayo sa third floor, explorers. Ang third floor na bahagi naman ay ang pinakamagarbong design. Dahil lang umakyat ako dito ay sumalubong sa akin ng isang buong palapag na sa tingin ko na ang bawat pader dito ay gawa sa mahal na klase ng kahoy. At sa tingin ko, ang palapag na ito ay dating main office ng buong lugar na ito kasama na ang resort. May carpet pa dito. Tapos sa tingin ko, sobrang tagal nang nandyan. Same dun sa second floor. Puro kwarto din siya. Di hamak na iba yung style ng mga ng pader. Pero parehas din dun sa second floor.
Nasira-sira na rin. May tuko oh. Baka makapitan tayo ayun oh. Laki. Baka makapitan tayo niyan. Pag matanggal yan. Ito yung mga CR. Nakahati siya. Nakahati siya, explorers. Ito yung pinto. Ito yung pinto. Tatlong palapag to na puro mga dormitoryo. At yun nga, may mga sabi-sabi na ginawa daw mental hospital, pero hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Pero kung makikita nyo, napakalawak. At kung ano man yung ano dito dati, makikita mo pa rin siya at may imagine mo kung ano ba yung itsura niya at kung gaano siya kasaya. Lalo na mga estudyante yung pumupunta rito dati, di ba? Mga estudyante yung nakatira dito at may imagine mo kung gaano kaingay itong lugar na to. At yun, ito yung pinagkaiba niya. Ngayong wala nang katao-tao at nakalimutan na. Kung gaano siya kaingay dati, gaano siya katahimik na. Ano man ang nangyari at ano man ang dahilan ng pagsasara nito, ang pag-iikot ko sa loob nito ay marami akong naiisip. Gaano kasaya, gaano ito kaingay sa tuwing may mga bumibisita rito noon. Ang lugar ay naging tahanan ng pananampalataya, pagtitipon, at pagsasaya, at ang mga nangyari dito ay nasaksihan ng bawat kagamitan, pader, at pintuan nito. Kahit nasabihin pang may mga elemento at kaluluwa sa gusaling ito, ay hindi matatabunin nito ang nakaraan. Ang nakaraang nagpasaya sa ilan.